Po ng Biyernes, tayo po ay dumakulo sa gawain po ng Panginoon. Tayo po malalangin. Salamat po muli, Ama, sa gabi ito. Salamat sa patuloy niyo pong paperang sa kanyang buhay at kalakasan. Salamat sa mga kabataan dito na handang sumunod at sumuko sa inyo. Walain niyo po ang salita niyo, ang pag-awit at patuloy po na inisip niya pa ang mga puso at isipan sa mga bagay na mahuli, hindi na kalulugod sa harapan. Patuloy kang madakila at pagbiyaya at patuloy kang biyaya na ay kapurihan at mapasalamatan sa mga katapatan niyo at pinapagitan niyo kabutihan loob sa amin sa mga pagpalagin sa ita niyo at sa amin kami ang Banal Espiritu sa lagi magturo at mag-usap. At ikaw po patuloy kang pala sa aming gansi. Kaya ang darating kami sa gabi ito, pabay po kami sa matalis sa pangalan ng Jesus. Bakit po tayo, bago tayo daran sa iparang ng Panginoon, Matthew first says, ready? Standing on the promise as a prize my king, through eternal ages that his praises sing. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the holy storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ our Lord. Not to live eternally, but a strong Lord. Overcoming David with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promise that cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. ito po Panginoon sa awitin niya. Tayo patuloy ng ibigan sa kanyang mga pangako. So, continue our series of study about understanding the presence of God. Sabi nga po sa Psalm 16:11, thou will shew me the path of life. In God's presence is fullness of joy. At your right hand, your pleasures forevermore. The book of Psalms demonstrate the significance of God's presence in the life of believers, emphasizing themes of protection, joy, guidance, and worship, and reverence. So ang aklat po ng Psalms ay pinahayag, pinakita ang kahalagahan ng presensya ng Diyos sa buhay po ng mga mananampalataya niya. At binibigyang halaga
ang mga paksa ng pag-iingat ng Diyos, kagalakan, paggabay niya, pagsamba sa Kanya, at paggalang sa Kanyang presensya. And so on the protection and deliverance. Many Psalms describe God's presence as a source of protection and deliverance from enemies. Ang mga talata sa Psalms, pinahayag po o pinakita, inarawan ang presence ng Diyos tulad sa isang pagmumulan ng kanyang pag-iingat at pagdiligtas mula sa mga kaaway. Tingnan po natin yung mga talatang yan. Sabi ng Psalms 93, when my enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence. So ito yung sa pangako ng Diyos. Kapag ang ang mga kaaway po no, kay Haring David ay sila'y nagtatalikuran o sila'y tumatakbong palayo sa kanya. Tinatakasan po siya ng kanyang mga kalaban sapagkat sila po ay bumabagsak o napapahamak sa presensya ng Diyos. So it talks about protection of God, no, yung presence ng Diyos ay nagpapakita ng pag-iingat kay David o sa mga mananampalataya niya na nagtitiwala sa kanya. No? Andun yung pag-iingat ng Diyos. The enemy fall and perish from God's presence. Not only that, sabi nga ng Psalms 23:5, yung yung shepherd chapter, no, the Lord is my shepherd, sabi niya sa verse 5, sa pangako ng presensya ng Diyos, sabi niya ni David, thou preparest a table before me in your presence, in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. So, pinapakita ni David dito, habang ang Diyos ay pinapakain siya, ginagabayan siya, at kahit na andun ang mga kaaway niya, ay ano po ang paggabay ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa kanya. No? Andun ang patuloy na pag-iingat ng Diyos. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. So, andun yung provision, andun yung protection, andun yung tinatawag na paggabay ng Diyos sa kanya. So it talks about God's goodness and presence to David, sa buhay po ni David, kahit na andun ang mga kaaway. So hindi po siya nag-aalala dahil alam niya kasama niya ang Diyos. Psalms 31:19, sabi niya po rito, oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men. Ano po siya sabi dito ng psalmist? O, paanong dakila, o gaano kadakila nga ang iyong kabutihan? Kung susukatin ang kabutihan ng Diyos, sabi niya, napakadakila. No, hindi niya maunawaan ang kabutihan, ang kadakilaan ng Diyos. Pero itong promise ito, ay hindi ito para sa lahat. Hindi sabi niya, ang kadakilaan ng Diyos ay para sa kanila na may takot sa Kanya. So, kung ikaw ay may takot sa Diyos, may respeto ka, may pagsunod sa Kanyang kalooban, mararanasan mo ang kabutihan niya. At ang kabutihan niya ay tunay na dakila. May mga ginagawa siya na kabutihan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Them that fear thee, them that trust God. No? So, hindi lahat ay may takot sa Diyos at hindi lahat ay nagtitiwala sa Kanya. So, yan lang po ang makakaranas ng kabutihan ng Diyos. At ang kabutihan ng Diyos ay ma-appreciate natin. No? Sabi diyan, no, oh, how great is God's presence or is God's goodness. Sabi ang verse 20, thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of men. So, thou shalt keep them secret in the pavilion from the strife of tongues. So, dito, kita natin dito again, the protection of God. No? Makita natin yung mga nagtitiwala at may takot sa Diyos, ay makikita natin yung kanya lang, yung kabutihan ng Diyos, mararanasan. At isang kabutihan ng Diyos ay ipapakita
ay andun iingatan siya. Thou shalt hide them in the secret of your presence. So, iingatan sila ng Panginoon, ano, iingatan ng Panginoon nagtitiwala, may takot sa Kanya, no? At merong kakaibang pag-iingat ang Diyos. So, yung Kanyang presence ay gagabayan, iingatan ng mga nagtitiwala, may takot sa Kanya. At ano, mula sa mga taong nagmamalaki o nagyayabang. Ito yung mga kalaban ni David na gusto siyang patayin, gusto siyang masakin ang bansang Israel, but God protect them, protect him. No, yung mga nagtitiwala at may takot sa Kanya. So, andun yung pag-iingat ng Diyos, yung presence niya, no, iingatan sila laban sa mga kaaway, no. So, meron bang panaman yan, meron bang banta ng ikakapatraydor na pagpatay sa kanya, maging yung mga taong kasama niya, pwedeng traidorin siya, pero iingatan sila ng Diyos. Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of time. So, yung pavilion tutuko dyan ay yung tahanan ng Diyos. Because David trust God, he continue to talk to God, to worship Him, to pray in the temple, no? At ngayon na lang, iingatan ng Panginoon, maging yung mga taong naninira sa Kanya. Yung mga gumagawa sa Kanya ng mga no, fake news. Yung gumagawa sa Kanya ng hindi magagandang mga paninira o mga salita na ito may kayabangan o ito man ay mga negative thoughts o negative words. Not only that, makita tayo pangalawa, the presence of God again, ano, it gives joy and pleasure. Ito po ay nakadikit. God's presence is associated, kalakip, kasama. Kapag ang presence sa Diyos ay nararanasan mo, ay gano'n na lang ang kagalakan, gano'n na lang kasiyahan, gano'n na lang yung fulfillment sa buhay, no? Yung contentment, no? Hindi ito pinag-uusapan yung saganang pera lang. Hindi po. Bagamat bonus sa ng Diyos, isa lang yun sa bonus, pero hindi lang po yan tinutukoy yung laging marami kang pera. Hindi po yan. So, yung presence sa Diyos ay meron talagang kaakibat, kasama, nakagalakan, kasiyahan, at tinatawag na fulfillment, no, satisfaction sa buhay. Makita natin dyan na hindi kayang ibigay ng pera, ng katanyagan, ng mga tao sa mundong ito. No? Only God can give that and promise that. Kaya sabi nga ni David, again, no, in your presence there is fullness of joy. Okay, so sa presence of joy lang po ni David, naranasan yung totoong kagalakan na umaapaw. No, nag-uumapaw. Sabi yan, fullness, puno. No? So, pwede may kagalakan ka sa lupa, pero kulang. Kagalakan, pero pansamantala. No? Pero sa gabay ng Diyos, sa presence ng Panginoon sa buhay ni David, naranasan niya, talagang nag-uumapaw ang kagalakan na hindi niya kayang explain, hindi kayang ibigay ng mundong ito. Pagkain man, karangyaan man, katanyagan, o kasikatan, no? O kayamanan, hindi kayang ibigay. No? There is fullness of joy in the presence of the Lord. Not only that, guidance and direction, gabay at direksyon sa buhay. No, may mga talata sa Psalms patungkol sa presence sa Panginoon. Again, in Psalm 16:11, makita tayo maya ulit. Psalm 23:5, ito ay nagpapakita ng presence ng Diyos ay nagbibigay ng gabay at direksyon. Sabihin ng direksyon, di ba? Meron kang layunin sa buhay, may direksyon, no? Hindi parang lasing na nagdadrive, hindi parang lasing na susuray-suray o, di ba, talagang parang mo nililindol, hindi po. May mga buhay ng tao, walang direksyon, kaliwa, kanan, di alam yung direksyon sa buhay, magsisimba ba o hindi, mananalangin ba o hindi, ano, litong-lito, iba nagpapakamatay, iba ay kung kani-kanino pang manghuhula lumalapit. Pero pag kilala mo ang Diyos at ang presence ay nasa iyo at ang kanyang salita ay talagang pinamumuhay mo, mararanasan mo ang gabay niya at
tinatawag nating pagbibigay ng direksyon, no? Tuwid na gabay sa buhay. Again, as David said, ipapakita mo sa akin ang landas ng buhay. Okay. Ang buhay ay mahiwaga. The physical life, the emotional life, the mental life, even the psychological life of man, and yung moral niyang pamumuhay, at maging yung tinatawag na spiritual life. No? So, yung spiritual life ay talagang hindi mo yan maiintindihan kapag walang Holy Spirit. Pag wala ang Word of God sa buhay mo. No? So, kaakibat yan, kapag ang Holy Spirit ay nasa buhay mo at totoong ligtas ka, at ang saitan Diyos ay hindi mo lang alam, hindi mo lang pagtitiwala, kundi ito'y binabasa ng pinag-aralan, mararanasan mo ang totoong spiritual life, ang totoong gabay ng Diyos. Maintindihan mo bakit ka humihinga sa mundong ito. No? Saan galing ang buhay ng hayop, ng halaman, lalo na ng buhay ng tao. Di ba? Saan ang galing ang lahat ng mga ito? Bakit ako humihinga sa mundong ito? Ano layunin ng Diyos? Bakit buhay ka pa? Bakit nagtatrabaho ka? Bakit nagsisimba ka? Bakit kailangan manalangin? Di ba? Yung emotional na buhay mo, mayroong lakas na harapin ang mga problema. The mental life, mayroong tamang kaisipan. Di ba? May maruming kaisipan, may masamang kaisipan, may makasariling kaisipan. Ano? Ang isip ng tao ay pag wala ang presence ng Panginoon, ang kabanalan dyan sa niya ay talagang maliligaw, daladas. Kaya sabi ni David, no, yung presence ng Panginoon tuturo sa kanya, ipapakita ng Diyos sa kanya, ano ang tamang landas ng buhay. No, ano ang matuwid na gabay ng kalooban ng Diyos habang dito ka sa lupa. So, hindi ka lang ililigtas sa impyerno, hindi ka lang dadalhin sa langit, no? Hindi ka lang dadalhin sa masayang tahanan na walang hanggan, wala nang kamatayan, hirap, gutom, sakit sa langit, sa karanya. Sa lupa pa lang, may enjoy mo na nakasama ang Diyos tulad ni Noah, tulad ni Enoch. Enoch walked with God, Noah walked with God. Even Abraham, all the Bible characters, David, these people, Jeremiah, sila may sagana o kulang, sila man ay malakas o mahina, sila man ay batbat ng kagalakan o lungkot, o sila man ay sagad sa hirap, o tinatawag natin walang problema, ano man ang sitwasyon sa buhay nila, kaya nilang harapin. Why? Because of the presence of God. No, yung landas ng buhay, alam nila hindi laging masaya, may lungkot. No, there's a time of war. Then there's a time of peace. Di ba? So, hindi laging puro saya, hindi pwedeng puro lungkot. No? Yung balanse ng buhay ay ang nagpapatingkad, iba't ibang kulay ng buhay. Kung wala ang gabay ng Diyos, hindi mo maintindihan ng Diyos. Ano ang role ng parents, ano ang stages ng life, ano, yung tinatawag nating babyhood, ano, yung tinatawag nating kabataan, yung tinatawag na adulthood, di ba? So, may time ng pag-aaral, may time ng pagtatrabaho, may time ng pagpapamilya, di ba? So, yung landas ng buhay ay napakahalaga. Yung path, yung landas, yung gusto ng Diyos na lakaran natin. Ang magpapakita lang niya, magpapaunawa ng purpose ay walang iba, ang Panginoon. At kapag kasama mo siya, ay kaya mong harapin lahat. Meron kang saganang kagalakan kahit pagpag ka na maraming problema. No? Sa yung kanang kamay mayroong kasyaman pa. Sabi pa ng Psalm 23:5, again, as David said, Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. So, ano nga po yung sasalita, di ba? Sa paglalakbay ni David, may mga kalaban. Pero sa kabila ng mga kalaban at gusto sa kanyang pumatay o gusto siyang talagang tapusin o pahirapan o saktan, makita diyan, sabi niyan, no, again, this psalm
It talks about God's guidance and direction. Gagabayan ka niya, hindi lang sa landas na ikana ay smooth na lakaran, pati sa mabato, maluba, no? Mapanganib na daan. Kaya nga sabi doon ng Psalm 23, verse 4, kanya ka, no? Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. No? Sabi ni David, no? Yan yun, hindi ko na ilagay. Psalms 23, okay, tingnan yun. Ayan, sabi niya dito, no? Verse 4. Oo, sabi niya, lumakad man ako sa lambak ng anino ng kamatayan. So habang naglalakbay siya, may mga taong katulad ni King Saul, nagalit, nagselos. Marami pa, lalo nung magyari siya. Maraming gustong pumatay sa kanya, agawin ng kanyang corona, kanyang power, kanyang position. Mismo, anak ng panganay, si Absalom, ay kinudeta siya. But David said, he understand the promise and the presence and the plan of the Lord in his life. Sabi niya, kahit ako ay lumakad sa lambak ng anino ng kamatayan. Sabihin, sa paglalakbay niya, may mga panganib. Ando lagi, halos kakibat niya, kadikit niya, no? Parang sinusundan din siya ng kamatayan, ng banta ng mga kalaban. Pero sabi niya, diyan pa man, kahit alam niyang nanganganib lagi mo niya, hindi na siya natatakot. I will fear no evil. Bakit? Sinasamahan mo, thou art with me. So it talks about God's presence. Thou art with me. Ang iyong baston, ang iyong staff, no, ay nagbibigay ng kaaliwan sa akin. Bakit? Sabi nga niya sa verse 1, ang Panginoon ang aking pastol. No? So, alam niya as a shepherd, kung paano niya inaalaga ng tupa, ganun din naman ang Panginoon ang nag-aalaga sa kanya. Kaya sabi niya, I shall not want. I am complete. No? Sabi niya, I am complete because of God's guidance, goodness, protection, provision. No? Makita natin yan dito sa verse 4, yung comfort ng Diyos, yung protection ng Diyos, yung presence ng Panginoon. Sabi niya sa verse 5, makita natin yan, no? Kahit andun yung kalaban, papakainin ako ng Panginoon ko. Sabi niya, kahit andyan lahat yan sa paligid niya, kakain pa rin ako, mabubusog siya, hindi siya gugutumin ng Panginoon, hindi siya pababayaan ng Panginoon, kahit na sandamukan ang mga kalaban niya. At andyan din yung kalaban niya sa paligid niya, pero makakatulog siya ng mapayapa. Why? Because of the presence of God. No, kakain siya, mabubusog siya, aalawin siya, at tunay po na babantayin siya ng Panginoon. No? My cup runneth over. So, yung kanyang saro ng inumin, hindi lang siya mabubusog physically, no? Yung kanyang pagkauhaw ay, yung thirst niya ay masasatisfy. Yung kanyang pagkauhaw ay hindi siya mauhaw, no? Mayroong saganang inumin sa marara. Kasi bilang sundalo, napakalaga po sa giyera yun. Diba, sundalo, kailangan may pagkain at may inumin. No? Lalo pag naglalakbay. Kasi giyera yun eh. Mapapagod sila, magugutom sila, manghihina sila, mauuhaw sila pag nalakbay. No? Lalo kung siya ay yung panahon na tumatakas sa King Saul. Kahit kay Absalom, tumakas siya kasi kahit niya patayin si King Saul eh. Ayon sa Bible story, no? Sige, si Absalom, yung panay anak, kinudit siya, kaya niya patayin, pero hindi po niya pinatay. Sabi niya, bahala pa rin siya. Kasi, bilang tatay, nadudurog ang puso niya na ang anak niya, alam niyang mali, nagrebelde sa Diyos, kinalaban siya, pero ayaw niyang patayin ang anak niya. Ang ginawa niya, tumakas sila ng mga sundalo niya, umalis sa palasyo. No? Binastos siya ng anak niya, binaboy siya, tapos ang ginawa pa, hinabol siya ng anak niya, baga, hinanting siya, pero ang nangyari po, sabi ng Bible, napatay po si Absalom ng mga kalaban. So, as a soldier, as a warrior, as a king, napakalaga doon yung pag-iingat ng Diyos. No, hindi lang yung pag-iingat ng mga sundalo niya, mga bodyguard siya. Hindi po.
Kakain siya, iinom siya, maglalakbay siya because of God's presence, God's goodness. No? Okay, so, next. Number 3. Tama ba yan? Number 3 na tayo ba? Ayos. Number 4. Okay, punta tayo sa number 4. Worship and thanksgiving. Ang Psalms ay yung mga talata na nagpapakita ng presence ng Panginoon ay meron ding mga talata na ito'y nagpapalakas, encourage. Several Psalms encourage believers to come before God's presence with thanksgiving, joy, and singing. Gaano kahalaga ang sumamba sa Diyos? Knowing the fact that God is, ang Diyos ay buhay, at ang Diyos ay naghahanap ng pagsamba sa atin, kahit hindi natin sasambahin, Diyos pa rin siya. Pero siyempre, bilang mga nilikha niya, bilang mga niligtas niya, bilang pinagpapala niya at iniingatan, natural lang ang mga manampalataya ay sama-sama, lalo pag linggo o araw ng pagsamba, katulad ng prayer meeting ngayon, no? Sabi niya, lumapit, humarap sa Diyos sa kanyang presensya. No? So, sabi pa, 2-3 nga lang nagtitipon, doon yung kanyang presence. So, sabi niya, sa ating paglapit sa Diyos, pagsamba, dapat meron daw pasasalamat. May kagalakan at may pag-awit. So, kailan yan? Tuwing corporate worship, di ba? Yung ating sama-sama pagsamba, paglinggo, itong prayer meeting, di ba? So, it talks about the presence of God with His people. Tingnan po natin mga verse yan. Kumpletuhin natin ito sa Psalms chapter 95. Sabi yan, 95. O come, let us sing unto the Lord. Si David ang sumulat to. Umawit. Sabi yan, lumapit tayo sa Panginoon, umawit tayo sa Kanya, at sa pag-awit daw, umawit tayo ng malakas, may kagalakan. Hindi maingay, kundi malakas na awitin ng may kagalakan. Bakit? Dahil siya ang ating bato ng kaligtasan. Ibig sabihin, si David naranasan niya protection ng Diyos, salvation ng Panginoon. So, ganoon na lang ang kanyang pag-awit at kagalakan at talagang maingay na pag-awit. Pag-awit ng may kagalakan sa Panginoon. No? Bakit? Dahil sa kanyang kaligtasan. Verse 2. Sabi nga niya, sa ating paglapit sa Kanya, sa Kanyang presence. So, sa bawat gathering, lagi natin isipin, hindi natin sarita, pero ang Diyos andoon. No, andun po siya. Kasama natin siya. Dahil, magamat ang Panginoon sa langit, sa Kanyang trono, the Father and the Son, no? Hindi mo na kailang makita ang trono ng Diyos ngayon, physically, para lang maniwala mo ito ang Diyos. Pero sapat na, ang Panginoon nakatingin po sa atin. Sapat na po yun. At sa Old Testament, kita natin, ang Panginoon tayo siya, samahan sila, no? So sa pagtitipon daw, sa pag-awit, sa paglapit sa Kanya, sa lalo pag Sunday, yung mga pagtitipon sama-sama, sabi niya, knowing the fact that God's presence is with us, dapat meron daw itong pasasalamat, meron aging pag-awit ng may kagalakan, no, malakas, ibig sabihin joyful noise, meron pa nga yung mga musical instrument, di ba? Dapat nga, time will come, meron tayong mga musical instrument, no? Make a joyful noise unto Him, gumawa ka ng malakas na masayang awitin sa Panginoon with psalms, okay, with thanksgiving. So it talks about worship, no? Tanda po natin, it talks about worship and thanksgiving. No? So when knowing the fact that God's presence is with us, dapat lang tayong sumamba ng may pasasalamat, kagalakan at awitin, no, sa Kanya. Kasama na yung opening doon, no? Hindi mo siyempre pwede mo wala yun. Verse 3, bakit? Ano? Bakit po? Anong klaseng Diyos ang ating pinaglilingkuran? Ang ating Panginoong Diyos, especially the Israelites, sabi ni David, the Lord is great God. Hindi lang sa Diyos, dakilang Diyos. Tunay na Diyos. At sabi niya, siya ay dakilang hari, higit sa lahat ng mga Diyos sa mundo to, mga Diyos-Diyosan.
Take note, small and plural, gods. Maraming Diyos ang taong sinasamba sa mundo ito. Sa India, million of gods. Sa Roman, sa Greece, no, thousands of gods. Di ba? Mga rebulto. Di ba? Na sinasamba. No? Pero itong mga to ay rebulto lang. Ito ay mga katang-isip ng tao. No? Ito ay mga may mata, sabi nga ni may mata, hindi nakakita, may tenga, hindi nakakarinig, may kamay, hindi nakakahawak, paa, hindi nakakalakad, di ba? May ilong, hindi nakakamoy, bibig, hindi nakapagsasalita, nakakain. Diba? So, nagsalita, patay na Diyos. Patay po yan. Ang tunay na Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos ng Biblia, ay dakilang Diyos, at siya ay hani at higit sa lahat ng mga Diyos sa mundo ito. Kaya dapat lang natin siyang sambahin at masa. Verse 4, sino itong Diyos na nasiyasamba nila? Sa kanyang kamay ang malalalim na bahagi ng mga lupa, the deep places of the earth. The strength of the hills is his also. Siya ang lumikha ng mundong ito. He is creator. He is powerful. No? Yung kalalim-laliman ng mga lupa, siya ang lumikha nito. Kasama na yung mga inner core na yan, yung mga fault line na yan, pag naggalawan yan, no? Ay nasa kamay ng Diyos ang paggalaw niya. No? Alam ng mga scientists yung lakas ng lindol. Alam nila kung saan yung mga fault line. Ngayon, sige na, pag-aaralan yung tinatawag na yung mga galaw-galaw ng mga plates, yung mga tinatawag na Pacific chain of fire o ring of fire, katulad ng Japan, meron yan. Yung mga volcano, yung mga paggalaw, pagsabog ng volcano, di ba? Yung mga apoy-apoy na nasa ilalim, yung mga tinatawag na Pacific chain of fire. Kaya ang mga volcano sumasabog. Nilikha ng Diyos yan at nasa control yan ng kamay niya. Sabi yan, in God's hand are the deep places of the earth. Ang lakas ng bundok ay nasa kanya rin. Di ba? Panlaban, katulad na ating Sierra Madre, sabihan nila, panlaban daw sa bagyo yan. No? Yung mga puno niyan ay dinisenyo ng Diyos para protektahan, maging tirahan ng mga mababangis na hayop, no, wild animals at the same time, maging source ng ating mga puno, kahoy, mga puno kahoy, tsaka ng mga pabahay, diba? Timber. Pero, yun yan, huwag dapat abusuin. Dahil ang lakas yan ay nilikha ng Diyos para sa kagandahan ng kalikasan at kabutihan ng tao. How about the sea? The Creator, the presence of God, the God of Israel, sabi ni David, ang dagat ay kanya, pag-aari ng Diyos ang lahat niya. Siya ang may likha nito. At sa pamamagitan ng kanyang kamay ay, sabi niya, magkaroon ng lupa sa katubigan. And lo, the dry land appeared. Diba? In Genesis chapter 1, makita natin, binanggit ko. Magkaroon ng lupa. Ang mundo ay puro katubigan pa lang that time, pero sabi niya, magkaroon ng lupa. At ang bahagi ng lupa sa mundo ay halos no? 1/4 lang. O tama ba? 1/4. 2/3 kasi ng bahagi ng mundo ay puro tubig, dagat, karagatan. Di ba? Puro tubig. Ang lupa ay kakaunti. Pero ang Diyos, ang lumikha at nagpalitaw niya. Yan ang Diyos ng Biblia, ang tunay na Diyos na manlilika at makapangyarihan at matalino. Kaya sabi ng verse 6, knowing the fact of the true God and who He is, no? Kung kilala mo siya, sino yung siyasamba natin? Sabi diyan, anong utos? Paglapit at sa Kanya, sumamba na tayo, magbigay pugay, bow down. It speaks of respect, respect to God. Let us kneel before the Lord our Maker. He is our Creator, the Creator of man. Ang tao ay hindi galing sa evolusyon, hindi galing sa unggoy. Tayo nilikha ng Diyos. Ang pinakamahalagang nilikha ng Diyos sa lahat ng ito ay ang tao. After creating all the seas, the land, the animal, the plants, finally, nilikha ng Diyos ang tao. Sabi niya, ikaw ang mamahala sa mundong ito. At ang nais naman ng Diyos sa tao ay ano? What is the responsibility
of man to God, to worship and bow down to Him, to respect Him, to worship the Creator, no, to trust Him and depend on Him. Sabi ng verse 7, sabi ni David, itong Diyos natin ito ay ang ating ang ating pastor. He is our God. Tayo ay parang mga tupa na kanyang pinapagpasulan. Inaalagaan niya sa kanyang kamay. So again, no, itong si David na ito na sumulat nito, no, kung yung nagkamali, at wala sabi sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. Hindi lang ang Panginoon hindi lang si David ang binabantay ng Panginoon, especially the Israel, the nation. No? Ang bawat bansa, alam niyo kung hindi babantay ng Diyos ang bawat bansa, tingnan niyo yung mga lindol. Tingnan niyo yung mga tsunami o yung mga lindol o yung mga bagyo ngayon. Di ba? Maubos ang tao, mamamatay. Yung gera na yan, may control pa rin, ay ang Panginoon pa rin. Di ba? Kasi sa isang iglap na pumutok ang World War II, parang ang tingin ng tao, sila ang Diyos at sila may control, hindi mo. Bago tayo nakakatakot yun, wala mananalo sa gera, di ba? Lalo pag nag-bomba nuclear na, nagpindutan na ng mga missile niya. Ang Israel, pag talagang sineryoso ng Iran, yung nuclear bomb niya, talagang mauubos sa Israel. Pero, tignan niyo po ang history. Ang Israel, hanggang ngayon nandiyan pa rin. Ang Israel, buhay pa rin. Ang Israel, ay kahit burahin, hindi nila kayang burahin, ubusin, tupukin. Hindi kayang ubusin ang lahi nito. Why? Because God has a promise to Abraham that He will bless this nation. No, that God will bless this nation. That God will protect them. Eternally. Eternal po yung pag-iingat ng Diyos yan sa bansa. According to the Bible. Kaya dito, nag-remind, kung ang Diyos ay mabait at mabuti para sa isang pastor na nag-aalaga sa bansang Israel, no? Iniingatan niya sa kanyang no? They run and they stop, they comfort me. Nagbabantay, nag-iingat sa kanya, pinapakain siya. Ano sabi ni David yan? Meron siya ngayong paalala. Ngayon, kung naririnig niyo ang kanyang tinig, kung ang Diyos ay nangungusap, ang kanyang Word of God ay nababasa mo, naririnig mo, nauunawaan mo, pinag-aaralan mo, what is the purpose of Bible study? What is the purpose of Bible knowledge? What is the purpose of reading, studying the Word of God, knowing the truth? Siyempre, hindi lang dapat natin maunawa ito, pagtiwalaan natin ito, no? Ipamuhay natin ito, sundin natin ito at ibahagi natin ito sa maraming tao. Kaya dito, bibigyan mo pala, ngayon, kung naririnig natin, naunawaan natin ang kanyang mga plano at tinig, mangungusap. Ang sabi ng verse 8, especially, this is a warning of God, not only to David and to Israel. It reminds them about God's, nire-remind sila ng tinatawag natin nire-remind sila ng Diyos sa kanilang mga pagkakasala. Harden not your heart. Sabi niya, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Listen to God. Harden not your heart. Ang puso pala, pwede tumigas. Not physically, nakakatakot. Physically, tumigas ang puso ng tao. Abay, pwede siya mamatay pag tumigas. Pero hindi sa tumigas dito, tumigas sa kasalanan. Tumigas dahil sa kanyang pagre-rebelde, yung ayaw na niyang ayaw na niyang magpasakop sa Diyos. Kahit alam niyang mali, susunod pa niya ginagawa. Hindi nagsisimba, hindi nanalangin, walang pagbabasa ng Bible. Di ba? So, alam niyo, ito mga malungkot po yan. May mga members ay tagang directly rebelling against God, the Creator, the goodness of God. No, ikaw nga hindi na marunong mahiya. Di ba? Wala nang paggala, walang respeto. Humihinga ka pa, kumakain ka, ginagabayan ka, pinagpapala. Ano isusukli mo? Nilikha tayo, niligtas tayo to humble, to be honest, no? To be submissive, di ba? To God, the Creator, the one who loves us and forgives us and saves us.
Pero ang kabila ng kabutihan ng Diyos na sinusukli ng Israel at maging tayo sa time natin, minsan nakakahiya talaga, pinatitigas sa ating mga puso. Sabi niya, huwag mong pukawin ng Diyos. Katulad ng pagpukaw nila, provocation, ito sa pinupukaw, ginagalit nila ang Diyos. Doon sa panahon na sinusubukan nila ang Panginoon sa disyerto. Ito sa alam natin nangyari. Dito, nire-remind. Remember, after the 10 plagues in Egypt, pinalaya sila ng Diyos sa Israel. Ang bansa Israel, as according to the promise of God, 10 salot, napahamak ang Egypt, nakaligtas sila, nahati pa ang dagat ng pula, naglalakbay na sila patungong promised land, at the same time, a time for them to worship, to serve God, and kung may battle man, ingatan sa Diyos. Pero ano nangyari? Yung 40 days, naging 40 years. Paikot-ikot siya sa disyerto. Why? Because hindi sila nagtiwala sa Diyos, nagmatigas sila, nagrebelde sila, ginalit na ng Diyos, puro sila reklamo, wala bang tubig, wala bang pagkain, gugutumin mo ba kami, papatay mo ba kami, Moses? Sa disyerto pa, puro ganun ang ginawa niya. Ang bait ng Diyos, makapangyarihan ang Diyos, mabuti ang Diyos, pero mismo ang minamahal niyang bansa Israel, ginalit siya. Sabi niya, papatay ko na lang ito. Nagawa ko ng bagong lahi sa'yo, Moses. Pero, kasi galit ang Diyos yun, banal po yung kanyang galit, galit. Pero sabi ni Moses, Lord, wag, mapapahiya ka po sa ibang bansa. Si Moses, itindihan niya ang galit ng Diyos. Pero Israel, walang takot sa Diyos. Sabi niya, sige, yun na lang, 20 pataas. Hindi pa nga pa sa promised land. Pero yung 19 pababa, after 40 years, saka kayo papasok sa promised land. Kaya sabi sa verse 9, ang kausap nila ang Diyos, ginagabay siya ang Diyos, hindi yung presence ng Diyos. Pillar of fire by night, clouds of, ano ba? Ano yung clouds yun? Clouds sa umaga, sa araw, kasi disyerto yun eh. No? Naglalakad sila, ang Diyos, bibigyan na umbrella of clouds eh. It talks about the presence. Binuin niyo yung sight na yun, yung kakaibang paligid na yun, di ba? Nung makita natin yung gabay ng Diyos, yung pag-iingat, pagsubaybay, di ba? Kaya wala makatalo sa Israel. Pero sa kabila ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos at pinakita niya kamangha-mangang bagay, ang Israel, talagang parang kumbaga, ginagalit nila Diyos, sinusubukan ng patience. When your fathers, ang mga ninuno nyo ay tinukso ko, ginalit nila ang Diyos. Sinubukan siya. Talaga bang mabait ang Diyos? Talaga bang makapal ang Diyos? Nakita nila ang ginawa ng Diyos, pero ang sinukli nila, paglaban, pagmamatigas, pagrebelde. Kaya siya sabi ng verse, sabi nga dyan, ng verse 7, knowing the path of God's goodness and presence and protection and blessing to Israel, sabi niya, nagbibigay siya ng reminder na huwag patigasin ang puso. Learn to listen, learn to love the Lord, no? Learn to obey Him, be loyal to Him, di ba? At huwag abusuhin ang kanyang kabutihan. Huwag siyang galitin. Sapagkat ang Diyos ay mabagsik talaga kung mabagsik. At makapangyarihan. Makapangyarihan siya at mabuti sa mga nagtitiwala. Ngunit sa mga nagre-rebelde, katulad ng Egypt, pinarusahan niya. Di ba? Nagbayabang si Pero. At bakit natin yan, nakaranas sa pusalang. And even Israel, na pinakamamahal niya, ay ginalit siya. Kaya 40 years sila, paikot-ikot po sa disyerto. 40 years. Yung 40 days, naging 40 years. Di ba? Yung blessing ng Diyos, hindi denied, but delayed. No, hindi naman totally wala na, kundi naudlot. At ang nakapasok lang doon na matatanda, na naniwala, at pinagpalan Diyos si Joshua, na bagong leader, at si Caleb. Even Moses, hindi nakapasok. So, kita nyo si Moses ay propeta ng Diyos, ang ginamit sa Egypt. Pero pagdating po sa promised land, ang ginamit lang po si Joshua. No? Why? Even Moses forgot to respect God. No? Forgot to praise God. Sabi niya, Diyos, kausapin mo yung bato. Nagre-reklamo Israel, walang tubig daw. Sabi niya, kausapin mo yung bato, nilalabas sa tubig.
Ang ginawa ni Moses, puro kayo reklamo, kaya ito tubig, hinampasin ba ito? 2 beses. Puro reklamo ito, kaya tubig. At nagalit ang Diyos kayo, sabi niya, Moses, bakit hindi mo ko iginalang sa harapan ng Diyos, ng mga Israel? So, because of impatience, si Moses, no, nawala na siyang pasensya, hindi na promise. But more than that, it talks about, parang sinasabi ng Diyos kasi kay Moses, Moses, hindi mo ako ginala. Ang feeling ko sa iyo, kausapin mo. So, hindi sa sumunod. Binastos niya ang presence ng Diyos. Binastos niya ang plano ng Diyos. Sabi niya, kausapin mo eh. So, nawalan siya ng galang sa Diyos. Nawalan siya ng tamang pagsunod. No? So, pati siya po ay hindi nakapasok. Kaya sabi yung verse 10, 40 years long, sabi ng Diyos, was I grieved with this generation. Ano yung guidance pa, yung protection, yung kabutihan. Pero sabi niya, napighati ako. Nung henerasyon na yun, yung panahon na yun, God remind the psalmist, yung present generation of Israel, after that 40 years, after that generation, nangamatay yun, yung 20 pataas, naubos yun, nakapasok si Joshua at si Caleb. Sabi niya pa, nire-remind sa, huwag niyong kalimutan yung lesson doon. 40 years, nung ganong katagal, napighati ako, nalungkot ako, no? Nalumbay ang Diyos doon sa henerasyon na pagpapalain niya sana pero pinalo niya. Bakit? At ang sabi niya, no, itong mga taong ito, lagi silang pasaway. They do err in their heart. Ha? Matigas ang puso nila. Ha? Pasaway sila, rebelde sila, lumalaban sila. At para bagang hindi nila naunawaan sino siya, ang Diyos, at ano ang plano at paraan niya. They have not known my ways. When you read the Bible, you can learn the Word of God, the will of God, the wisdom of God, the warning of God, and the ways of God. Di ba yan, ha? The Word of God, the wisdom of God, the will of God, the warning of God, and the ways of God, yung pamamaraan ng Diyos. Sabi nga, di ba, ng Isaiah, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, saith the Lord. Sabi ng Diyos, sa time ni Prophet Isaiah, iba ang paraan ng Diyos sa paraan natin. Iba ang talino ng Diyos sa talino natin. Limited tayo, siya ay forever. Alam niya lahat. Kaya alam ng Diyos ang best sa atin. Alam niya, bakit kaya kanya bang pagpalain ng milyon? Pero yung iba ay hindi talaga. Meron iba, 5 ang binigyan ng katiwala ng 5, iba 3 lang, iba 1. Hindi ka pwede mainggit. Alam ng Diyos ang past, present, at future life mo. So may pamamaraan ng Diyos na hindi mo kayang explain. God knows everything. At sa bawat pagkakataon na yun, tinetest niya tayo. Tinetest niya tayo sa time ng kasaganaan, tinetest niya tayo sa time ng kakulangan, tinetest niya tayo sa time ng kalungkutan, o sa time ng kagalakan. Tinetest niya tayo sa time ng tinatawag natin nga bat-bat ng maraming problema o bat-bat ng maraming kagalakan. Nag-uumapaw na katuwaan o tagumpay. Diba? Kaya tingnan niyo po si Job. Diba? Sa panang kasaganaan, kayamanan, he kept on worshiping and thanking God. Diba? Trusting God. Pero nung mawala ang kayamanan niya, nangamatay anak niya, ano sabi pa rin Bible? Diba? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi, purihin siya. He kept on trusting and worshiping God. Not only in sa time ng kasaganaan, but also in sa time ng kawalan at kahirapan. Hindi na sa panahon ng tagumpay, kasaganaan at walang problema, kundi sa time din ng kalungkutan, sakit, gutom. Makita natin yan. Why? Because Job understand the ways of God, the Word of God, the will of God, the warning of God. No? Makita niya, naiintindihan niya ang pamamaraan ng Diyos. No? Hindi niya kayang unawain lahat, pero alam niya, may plano ng Diyos. In fact, sinabi nga niya doon sa buong Job,
though kahit ako'y patay niya, though the Lord is slain me, yet I will put my trust in Him. Sabi niya. At alam ko, bubuhayin niya ako sa huling panahon. So sabi niya, no? Ang Diyos nagbigay ng kalusugan, Diyos din ang bumabawi, sabi niya. Ang Diyos ang nagbibigay ng mabuti sa akin, hindi pa tayo karapat dapat tumanggap din ng mga bagay na ay masama o katulad yung sakit. So, Job was a reminder of a mature Christian, no? Nag-mature siya, lumago siya sa pananampalataya, pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Psalms 95:11, itong last na po. No, sabi niya, unto whom I swear in my wrath, this is a warning of God and the wisdom of God. Sabi niya, nangako siya, di ba, sa kanyang pagkapuot, nagalit siya. Ang bait niya. Egypt, niligtas ang Israel. Tapos, nakatawid sa dagat na pula. Papunta promise na. Pero dahil hindi nagtiwala, dahil sa pasaway na 10 spy, hindi naniwala, natakot sa kalaban. Si Joshua si Caleb naniwala. Anong nangyari? Damay-damay. Lahat siya nagrebelde lumaban sa Diyos. Lumaban kay Moses. At dahil doon nagalit ang Diyos, napuot siya. Ayaw niyo ko paniwalaan, ayaw niyo paniwalaan ng plano ko, ang kapangyarihan ko, no? Ang plano niya, ang layunin niya, ano nangyari? Nagalit siya. Hindi kayo makapasok sa promised land. In my wrath, they should not enter into my rest. Nakakatakot po, no? Mabait kung mabait ang Diyos. Kaya minsan, may mga member, inaabuso. Anyway, ligtas ako eh. Sana nga, no? Totoo ligtas ka, pero kung totoo ligtas ka, dapat natutong lalong sumunod. Ha? Mga members, hindi nagsisimba ng linggo. Ha? Pakabait na kayo. Ha? Hindi nagalit yung Panginoon. Sige, mabait lang ang Panginoon, ha? Sige, pag nag-World War III, huwag naman sana. Muntik-munti ka na. Nakita naman natin sa balita. Di ba? Dudurugin na ng PCG. Ng CCG, China Coast Guard, tsaka PLA, Navy. Di ba? Babanggain na ang ating Philippine Coast Guard, napakaliit na barko natin. Ay magaling lang, maliit kasi mabilis. Di ba? Imbis na sasalpukin, dudurugin yung PCG natin, ang nagkabanggaan yung barko ng pandigma ng China, tsaka yung barko ng Coast Guard ng China. Durog yung Coast Guard ng China. Hindi lang nila binalita, may 4 doon. Possible, 4 o 2 patay. Hindi na binabalita. Tapos sa pinapalabas mo ng China, ang bigkasan daw yung ating PCG, hindi na mo kalokohan ng mga Chinese. Grabe talaga. Alam niyo, sabi ng mga expert, ng mga military expert, pagkatapos nga nagpadala ang Amerika agad ng 2 barko nila eh. Nandun na sa katabi natin yung mga dagat yung barko ng Amerika. Tapos nagpadala rin ng jet ang Amerika, nagpadala rin ng jet ang China. Naku, muntik na po, kumbaga sa spark plug. Muntik na masindihan ng mitya ng Third World War III sa West Philippines Sea. Noong time na yun, noong malakarang araw. Kaya sabi ko, mag-pray po kayo, mga kapatid. Mag-pray po tayo. Napakahirap po ng kira. Ayaw ng Pangulo natin, alam mo natin. So, pray po tayong maigi. Hindi po ito biro-biro. Maraming maapektuhan, maraming manadamay. Pagka pinasok ng China ang Taiwan, sabi nga ating Pangulo, sa ayaw mo sa gusto, madadamay tayo. Nadadamay tayo, mga kapatid. Kaya, we should pray. Sana, wag matuloy. Sana, pero sabi ng Pangulo, wala tayong magagawa. Kaya nga naghahanda tayo para wag naman tayong magulat na lang mabigla. Mabuti nga may tumutulong sa ating Amerika. No? So, nung nangyari po ito, sabi ng Diyos, nangako siya sa kanyang kapuotan, hindi nakapasok yung 20 pataas. Namatay sila. Doon. Sabi na kayo, dito mo pa kami ililibing sa diseo. Kasi sila namatay, dilibing doon. Why? Because of unbelief. Because of rebellion. Hindi sa tiwala. Hindi sa plano at paraan ng Diyos. Sa karunungan ng Diyos. Sa babala ng Panginoon. This is a warning and the wisdom of God. Mga members, magbait na kayo.
Ang mga absinero ng linggo. Ha? Pakabait na kayo. Hindi na kayo bati ang prayer meeting. Di pa kayo simba ng linggo. Pakabait na po tayo. Huwag kayo magseryoso. Baka kung kailan gera, saka na kayo magseryoso. No? Manalangin po tayo ng seryoso sa mga misyonero, sa mga kalawang mapapahamak, ating gobyerno, yung gera sa Israel, nakita natin, dami nagugutom doon, daming nadadamay, di ba? So, sa Ukraine, manalangin tayo maigi pa kapatid, magseryoso kayo sa Panginoon. Tagahintay na lang natin pagbabalik ng pagkasya at tatapos ng mga gerang ito. So, para tayo ay talagang wala na pong katatakutan sa mundo ito. No? Ang kapahingahan hindi sa mundo ito. No? Ang totoong kaliwan hindi sa mundo ito. Ang totoong kayamanan hindi sa mundo ito. Sa pili na pa, sa presence niya, sa kaharian niya. Yeah? So, natin mga kapatid, magseryoso kayo sa relasyon at pagsunod at paglilingkod sa tayo na Lord sa salita mo. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang aming bansa, ang mga napipintong gera, Panginoon. Ayaw man namin ng aming bansa, ng aming Pangulo, ng mga sundalo. Pero talagang andyan po, na anumang oras ay pwede po itong mag-spark, Panginoon, magsimula. At may mga taong maapektuhan, mga madadamay. Nabagan niyo po ang aming bansa, ang aming gobyerno, lalo po ang mga korupsyon na gaganap sa aming gobyerno ngayon, sa aming politics, kaguluhan ng mga pandaraya ng ginagawa po ng aming Senate, ng aming justice system, Panginoon, mga korupsyon sa flood control, mga pandaraya sa mga budget ng gobyerno, mga utang. O Panginoon, tulungan niyo po ang aming gobyerno, bigyan ng katalino ang aming presidente, lahat ng namumuno, mga walang takot sa inyo, Panginoon, ay alam po namin, hindi man dito sa lupa, may tamang panahon ng paghahatol kayo sa lahat ng kasamaan ng tao. Kaya tulungan niyo po kami, tulungan niyo yung China, Amerika, Russia, Ukraine, ang Israel, ang Arab nation, ay salamat yung gera sa Cambodia, Thailand, nagsimula, pero napito na rin po ganito na. Tulungan niyo po mga taong nagugutom, mga nahihirapan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Haiti, ang civil war, sa ibang bansa, mga pinapatay ng mga Kristyano. O Lord, kailangan po namin ng gabay mo sa aming proteksyon, magpapala, mag-iingat, lalo na po pag-ahari. Pwede nga lang, Lord, bumalik ka na. Kaya pagunahan yung living life, pagunahan niyo po mga miyembro na maging malambot ang puso, maging matigas ang kalooban, huwag maging pamaya, huwag maging tamad, Panginoon, sa pagsamba, pagsunod sa iyo. At huwag puro pleasure, huwag puro sarap ng buhay, huwag puro kasaganaan ng pera, ang iniisip lang, Panginoon, kasaganaan ng pagkagala, o pamamasyal, o pamamahinga. Tulungan niyo kami na sumamba, maging ko, lalo na po ang ipakilala ka sa mga tao mapapahamak. Ikwento namin ang dakilang kaligtasan mo, ang kadakilaan niyo. Ipakilala ka namin sa maraming tao. Tulungan niyo mga Baptist churches, sa bansa, sa buong mundong mahayo, mga misyonero, gamitin niyo po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ng living life, ng bagyo, lumago, umibay, and help us to appreciate, to worship you, to thank you, to sing with you, Lord, dahil napakabuti niyo po sa amin, at huwag niyo po hayaan kami ay patuloy na patigasin ang aming puso sa mga kasalanan at magbabalik na nagagawa namin. Kaya muli pa, ito yung natin po muli. Pasalamat sa gabi ito. Panahin niyo po sa itanyo. Aming live stream sa mga nakinig na no. Doon na po magpala. Ito yung natin po muli. Pasalamat sa gabi ito sa matamis sa pangalan ng Jesus. God bless po. See you on Sunday. Good night.